Thank you, Father Jupert Oy and Ma'am Jo, for leading us the introductory activities. We also acknowledge our Municipal Mayor, Honorable Attorney Arturo A. Piolio II, and Architect Gazelle Marco Apale. Okay, to formally welcome us and share the mission of this future Center of Exorcism and Deliverance, we now call on Reverend Father Darwin A. Gitgano. Let us give him a warm applause. Salamat kayo, Sister Cheryl, atong MC, o Bishop, mayong hapon, Attorney Tanta, Mayor Arturo, Father Jupert, o Atimay, o sa ako mga kaubanan, mga bisita nga niya din karon, Architect, Marco, o sa tanan nga niya din karon, Ate Edith, for birthday, no. Anturo tamang utang ani. No. Ado naman. Ado. Karon o kaninyong tanan makita ug di makita, welcome dinhi sa atong nindot kayo nga lugar. Unsa nang kuan Kamagayan? Unsa man tong sa fiber. Fiber din na siya. Sa Cebu. Bulig, labi na sa tong amahan sa diocese. Na-appeal naman din sa draft ang Office of Exorcism ng Commission. Salamat kay Bishop, ito papakan si Bishop. Ang nagpapakan si Brad Carloy. Sa pag-draft sa diocesan synod na to, nga hapit na mapirmahan sa tong mahal na obispo. Ang atong ipangbuhat dirituan na dito po na official na. Kanina po ko nakabasa, lipay kay ko kay maupo ni ang damgo ni Father Amort. Yan na enjoy active commission sa exorcism kada diocese. No? Before siya namatay, doon na siya suggestion ni Pope Francis. Una, yung suggestion nga matudluan ang mga seminarista sa ministry of exorcism para hindi sila mahadlok. Ikaduha, nga suggestion ni Pope Francis, ang yuon niya nga, man siya madayon, kinamatay man. Ikaduhang hangyo niya ni Pope Francis, nga na siyang sinuwat, walang ma-realize niya, kinamatay man si Father Amort. Ikaduhan ng suggestion ni Pope Francis, ngayang ipahangyo tanang obispo, nga ipa-appoint tanang pari nga exorcist, naaras sa pari, kung iya bang gamitog dili. No? Nga, katulo, nga suggestion niya, ni Father Amort, nga before cases sa mga pari, kini man yung demonic harassment. Ang una, mo po gibansay ro ni Father Bishop Marvin Sida. Before maordinahan ang mga parion, siya jud ang resulta. Mo na share po niya katong conference ni Bishop dito sa yearly conference sa mga exorcists. Yan, ako ni Bishop Abet, ako po nandasig pag-ayo sa ako mga kaubang mga exorcists, bisag na sila yung mga assignment, Father Jupert, maduaw po dito. Enough ang prayer of deliverance without the sacrament. The sacrament is Christ. Ang mga maayong buhat sa mga santos. Isguti noon ang maayong buhat sa Diyos na iyang gihimo sa mga unang lipay kay ko, everyday ko malipay tungod ini nga despite sa mga challenges o mga crosses, no cross without Christ.
Christ without cross mo nang lipay gapunta doon natin of the purification and sanctification of His ministry. Lais ting tanan o ang pinahagi nini magsugod na ta uban sa panalangin sa itong mahal. Amo naman eh. Dalaygon ang Ginoo. Amen? Nya itong magbaliktag ampo pod. Pa nga nakurat ko pagtan sa Facebook ni panaw na ni so atong i-appeal sa itong pag-ampo manindog siguro ta walang eternal repose ngit pagdago na may mangalan mabat ka na may magingarian matuman yung pagbuot din sa youth. Maghimayang ka Maria na puno ka sa grasya. Ang ginawa na ka nimo, bulan ikaw sa babaeng tanan, bulan man sab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Sa anak si Espiritu Santo, at samahan sa anak Thank you very much, Father Darwin. So, nindo tong yung gingon ganina nga we cannot have our prize without our cross. So, makainumdum ko sa Proverbs 16:3, Father, nga when we commit or you commit your work to the Lord, your plans will be established. And tungod sa grabe nga pagtuo o pagpaningkamot ni Padre, bisan sa mga trials o retaliation sa yawa, nahitabo ra gyud ang ato ang gipangandoy nga center. So ako pong i-quote ang giingon ni Pope Francis sa iyahang encyclical nga Lumen Fidei, paragraph 14, that faith is a light that illuminates and gives life to our existence. So bisan pa nga nitaliwan na siya, niuna na siya nato karon, so ang iyahang mga nga inspiration o ang iyang pagpangama sa atong tibuok simbahan nagpabilin og mao'y hinungdan nganong hinsugot ang ato ang pagtuo karon. Words of our bishop. We invite Most Reverend Alberto S.O.A.D.D. to give him our warmest applause. Salamat sister ha. Magmadre ba ni siya? Kunya happy Easter po ninyo, no? Lipay nga balita ang kamatayon ni Pope Francis, but we are an Easter people, so we are not supposed to be that. So pagpadulong na mo din mo pay pagkabalo na mo nga mitaliwan na si Pope Francis, although just rest. Especially sa breathing kay ang iyang issue ka naman sa lungs ba, no? Pero naningkamot siya nga mogawas tingani tungod aron sa pagdasig sa mga tao, no? Nga angay kita magmalipayon sa adlaw sa pagkabanhaw. If you recall, Pope John Paul II died on the eve of the Feast of the Divine Mercy, no? Ang second Sunday of Easter. Pero di man na permanente ang date, so ang date sa kaning second Sunday of Easter di man permanente. Pero namatay ito siya itong higayon na sa gabi magsaulog ta sa kanang piyesta sa Divine Mercy. And it's very kanabang pinilig ito sa Ginoo nga adlaw para niya. Kay he was a strong devotee of the Divine Mercy. No? So, Francis sa adlaw nga human sa adlaw nga nagsaulog ta sa pagkabanhaw. Nindot kayo nga paagi po sa Ginoo para mapanumduman ta nga di kita maangay mapuno sa kaso. Nya padulong dire si Reverend Rene asked me a very important question nga kanang pangutana nga wa ko magdahom ba. Kabalo mo ko sa iyang pangutanan nako. Ingon si Reverend Rene Bishop, inig misa ato ba gyapong i-mention si Pope Francis?
Ewa pa matis doon papa, kay si di bakante man. Si di bakante man. Mara ko natukan po ba? Pero ako sa ginagawa ko, makahinumdom nga ning hunong ko, pag-mention og popes nga naundang. So most likely, padayon nun Japon. So atong bag-o nga Santo Papa, that is to honor the Pope. No? In everything that he did during his lifetime, i-honor niya po ito siya. Bisang sapatay na siya sa panahon sa Sidi Vacante, mention niya po na ito ang iya. At is magkasinabot talaan, kaya sa'yo matingala mo nga nang i-mention ba man na ninyo nga patay naman. I-mention niya po na ito, agi po pa sa dungog niya. No? It's a sad day, but di kini nga to himuon nga groundbreaking sa paghimuon nato nga St. Michael the Archangel Exorcism Center. No, I don't need to explain to you why ideally we use the name of St. Michael the Archangel. No, ay siya man gyud ang sa tanang mga anghel, siya gyud arkanghel o nakigbugno sa yawa, no, sa anghel sa kagitngit. Na siya sa Book of Revelation atong mabasa na siya ang pinaka-loyal. So, angay laman nga kinigid ang pangalan nga magdala sa ato ang Exorcism Center. Unya nalipay po ko kay ato yung taga-agda kong pagtagad si Mama Mary. I'm sure sa mga imahin nga inyong pabarugon din ha. Mama Mary. Siya nakigira, nakiguba, no? Sa kampo sa dautan, si Maria pod. Pero dili sa hinagiban, kundi sa iyahang anon sa Ginoo. Okay? So, unsam na to pagpakigbugno ang yawa? Ilang bagdag espada ha? Okay? Basi magdadakag espada po ba yawa? Dili na sa atong hinagiban. Pagampo o sa kaayo. Okay? Pagampo o ba pagsalig sa Dios o sa kaayo, agig pagsunod sa sugo sa Ginoo. Okay? So ato nang buhaton, pildi gid ang yawa. Okay? Pildi gid ang yawa basta kay atong ipadayag sa atong kinabuhi ang atong pagkamasinugtanon sa Dios sa pulong o sa buhat labi na gayon. No? So makalipay ang ato ang ginadamgo magsugod man tanan sa Ginoo. Ato po nato ni siya humanon sa Ginoo. Amen. Lain po nakalipay na ko ganit tennis court lagi oh. Ibaw dyan ang arkitek, ano ba nga, ang obispo, ganahag tennis, ibutang kita. Pero, alam ba, pa sa tourney na lipay po, data ni tata. Pero, ang makalipay yun is the whole idea, ba, the whole dream, no? Kay, we need it. It's an important ministry in the church. We do not start it because it has been there ever since, no? Namang yun ng mau ministry. Apil magina sa ministry ni Jesus. So, siya gid ang gasugod, kunya gipadayon sa simbahan, kunya karon gipakusgan sa Diocese of Tagbilaran. Thank you sa pagpaningkamot ni Father Darwin. Ibalutan nga siya usa sa naguna dyan nga naningkamot aning mao ministry nga mapatuman o mapuy-an dinhi sa ato ang diocese. So kana usa ka grasya nga angay gid makalipay natong tanan. Okay? So ang Ginoo mogamit og mga tao atong salamatan. Tingani ang atong pulong pasalamat dili mo importante sa tanan. Ang importante gyud ang kalipay sa Ginoo nga nagtan-aw ninyo nga milihok para sa iyahang simbahan. O nonetheless, i-mention na nato ang atong pagpasalamat kang Father Darwin, of course kang Ate May, sa pamilyang itim nga naghatag nato aning maong luna sa atong mga generous benefactors na dinhi ang uban pero ang uban wa din ha pero naa sila uban nato in spirit, no? So salamat kayo. And then we have our good mayor who supported this project, and I know nga ang yang pagsuporta nato dili lang kutob karon kundi hangtod. I'm just kidding, Mayor, ha? I'm just kidding. Well, kinimidya pero tinuod ba? Pero grasya man agad. Ang everything is grace, di ba? Ang Ginoo pud mapahilo na sa tanan. So again, thank you kaayo sa mga lumilihok, nagtabang sa pagpatigayon, ining groundbreaking, ug sa umaabot kay ang dakong trabaho, coming pa man, no? Coming pa man. But I just would like to inspire Father Darwin and the team that we will do everything for the glory of God. Amen? Amen. Okay, so kung para sa Ginoo ang atong ginabuhat,
atong paningkamutan nga mapahiluna ang tanan, no? You start good so that you can do good also once you already have this dream come true, no? Okay? So, di na ko tason kay di maniwali. Marot na ako nga importante lang nga ma-inspire madasig mog samot sa ato ang mga pagabuhaton. Sa tanan nga mga involved ani nga mao ministry, in the name of the diocese as your bishop, I am happy. Kay kitang tanan, extension ta sa Ginoo, niya nagbuhat ta sa buot niyang ipabuhat nato. Amen? Thank you so much. Ayong hapon, happy Easter kaninyong tanan. Amen. Praise the Lord. Thank you, Your Excellency, for always reminding us that this is the church at mission. So, moto no healing, protecting, and proclaiming Christ. So, to do better and to spread this goodness to everyone. So, moto, we are an Easter people, and hallelujah is our laway mi sumpay song. Wala oy. No. Okay. So, now, let's go to another message. So we are blessed to have with us our partner in public service. So let us now hear a message from our Municipal Mayor, Honorable Attorney Arturo A. Piollo II. Thank you, ma'am. Akong pagyukbo sa ato ang mga dignitaries karon. Ako maanad og matubang og mga religious ba. Bishop Abed, Father Ado, Father Darwin, Father Jobert, Father Tata, father of many children. mga barangay officials sa barangay Malinaw. I see so many familiar faces here from different places. So kita gyud og giun sa kapag mahal Father Darwin og kaning imong komunidad. Daghan kay ni voluntaryo sa maong mission. So I'll go direct to my message. Gamay pasakali. Diha to'y kuan ba? Diha to'y humili sa usa ka pari. Kay bawo mo kana bitong Easter Mass nga siyam ka readings. Girikap ba na sa paghumili sa pari. Kinadugayan human. Gingnan ko sa akong gingnan sa mga sapak. Ma'am, unsa ka sa sunod nung mo suggest nga atong i-shorten na. Ingnan ko niyan. Paghuwat og ikaw na naadiha. Saon din naman. Pero ang mensahe karon din ho utruhon ang gisulti na ni Father Darwin og ni ni Bishop Abed karon di ta mataas. Di ba? Imagine na sugod og alas 10 abtag alas 3. Girikap na Bentaw. Ang let me express my full gratitude nga naabot kining dakong grasya karon sa ato ang lungsod sa Lila, thanks to Ate Mai and to her family, to the Item family who has always been supportive to the mission sa ato ang Ginoo. Og I think this is also a blessing for the Lilanhons, di lang kay naghimo ta dinhi og usa ka building kundi naghimo ta og maayong kaugmaon para sa sunod generations. Sa among silbi isip mga public servants, the mental health care is a very big problem sa atong lungsod. Sa bisan gani diri libre ang atong mental health service, nya daghan ka ita og mga counselors, pero di gyud kalikayan nga daghan og nag-antos gikan sa mental health issues nga di nato mahibaw-an. It may be because of social media, kanang pagtandi sa kaugalingong kinabuhi sa uban, which is, I think it's very detrimental. Kaning mabitaw na nga murag magpasa ko og executive order nga ibanaw ng cellphone sa tanang eskwelahan. Kaya aron dili mapektuhan ang mental health sa atong mga bata. So to that end, ang kaning inyong mission, this can very well help our community, and di lang kay mailhan ang Lila isip the host of the mission of Father Gitgano and all others who will come next to him. This will become also muranig kanang angkor, ang klane sa lungsod sa Lila nga mailhan sa tibok kalibutan. So on that note, by the way, mo donate kun mi didto sa La Fortuna og dako-dako buto nga luna, close to or if not more than 2 hectares kay akong gi-consolidate pa karon ang properties, manguli man ang
mga landowners karong May, I would also donate that for whatever purpose sa ato ang Roman Catholic Church. Pwede butangan ninyo sa Pacem or ating missionary kuan or this one, it may be an extension for your mission. Kay nindot man to siya kay kanang overlooking, and then we could always put up a gwapo nga edifice ato, which for me that would be my personal commitment pod kay last term na nato unya as we have traveled in this life, naman po grasya nga gihatag ato pong ibalik sa atong katawhan pinaagi sa pagpaligon sa ilang panaw sa sunod kinabuhi. So ang ako lang po, I believe in the separation of the church and state, but let us keep our communication lines open gyud kay ron malikayan ang mga disagreements, and then as always we have maintained humility as we travel aning ato ang kinabuhi gyud. Whatever we are, whoever we are all instruments. So watay angay kapasigarbo nga kapanghinambog sa isig katao or whatever we do, kitang tanan are just instruments. So let's keep it at that. Let's keep our communication lines open, and if there ever you need anything sa inyong community, ang ato ang opisina will always be ready to assist you. And on that note, I welcome the community of Father Darwin and all of you who are representatives of this mission to the municipality of Lila. To God be the glory. Thank you very much. Mayor, ako lang ipadayag din sa akong pasalamat bagay tiya magidungaga man tang mayor og i-donate niya, no. Thank you kay mayor. Mangandam jud ka mayor kay mangandam ba si Ginoo. Pagbantay sa balos. But anyway, we give not because nga nang balusan tan ako dili kanang because Mayor, thank you so much ha. Kunya, we will take good note of your suggestion. We keep the communication lines. People baya. At was the nuncio, I remember nga niingon nga we are like two lungs ba, two sides of the sa lungs mo daw nga ang usa ka lihok ana sa poder. Pero usa na tong gialagadan ng God nga tao sa kalawas sa ba. So thank you kayo Mayor ha. Kunya, I stand myself corrected. Ang liturgies niingon nga samtang na sa ito papa wadiha si Di Bacante, di na to i-mention ang iyahang ngalan. Okay? So I'm just sharing this to you to prove one thing, very important. We can commit mistakes. That is why we need to be humble. Thank you. Thank you very much, Bishop and Mayor Piolio, for your inspiring message. So, thank you. Mayroon sila nga na separation sa church ug state. Pero mo nag-ingon ni Bishop nga we are of kanang two sides of the same lang, two sides of the same coin, serving the same people, serving the same God. Okay, so now, let's go to the highlight of today's event, the ceremonial groundbreaking of the St. Michael the Archangel Exorcism Center. So may I ask all our dignitaries and invited guests to proceed to the sa groundbreaking site. Pasing mudong pa sila tumunahan, no? Okay, so leading this symbolic act are, of course, Most Reverend Alberto S. Oy, DD, Honorable Attorney Arturo A. Piolio II, Reverend Father Jupert Oy, Reverend Father Darwin A. Gitgano, Dr. Cirilo Halad, and Architect Gazelle Marco Apale. So katong mga gipanghinganlan. And of course, di na to kalimtan, Miss Maria Item. Okay, so 7 ka, may I request everyone to grab your shovels. Unom pito tanan. Magkalupod. Okay, so while they prepare, so we call Father Darwin to bless or to have a short prayer for the ground and for our ceremonial shovels.
Okay, so we may please stand to witness this historic event. Ayaw lang television. Okay, so may I request our dignitaries. Okay, architect. So, kompleto ang atong mga representatives from our religious sector sa ato ang nag-donate sa atong yuta, the very beautiful Miss Maria, and our Pastoral Council President, Dr. Cirilo Halad sa atong center, and our Municipal Mayor, Attorney Arturo, and our architect nga mo dyan nag-design, siya Bishop. Siya ang suspect. And of course, one of our exorcists here in the Diocese of Tagbilaran, Father Jupert Oy. Okay, pero request at short nga prayer, Bishop. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo, amo langitan, ikaw ang nagpahit. Panalangini Ginoo ug balaana kining maong sa imong balaang espiritu aron kini mahimong angayan nga dapit para nining maong ang among mga friends ug supporters ug panalangini ang tanan nga ang tanan ikan sa architect, foreman, mga ordinary laborers ug sila nga among mga kaparian nga mao'y mangulo sa pagbuhat sa trabaho sa exorcism. Kung kami kaligon, aron nga sa tanang higayon, kami magpabiling matinud-anon sa sa dautan o sa kangiti. Pagampo sa kanunay among gipangayo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Okay. Okay, para murag ceremony. Okay, pictures and video. Smile. Okay, so praise Halad. Okay, let's give him a round of applause. Art, no? So, o akong mga kauban sa buhat, mga benefactors, and of course, Father Darwin, no? Mayong hapon ka natong tanan. System and Deliverance, ako ang ipadangat these blessings nga mahimong instrumento Bishop Abet nga mihatag sa very touching and inspirational message for but anyway, salamat. I have played with the best guy in playing tennis. And of course, mga kaubanan hatag yun sa ilahang
talents, ilahang treasures, o mysterious ways, no? Last year, sinto kay ang abi na ko sa ko na ano, it is a demonic spirit. Ako po nang pambit sa ako ang labi na sa akong fellow uhaw. Bo. Gusto magkakamong servin ako. Oh, willing. Pumoserve, ihang iputol ang bambo. Ihapag yung kuan na mga sanga-sanga. Sakit kayo. But the bamboo is willing to serve. Nabuhi o balik. Ana, mao to ang roles bamboo. So my dear fellow workers in this ministry, tingali sama punta kita andam kita mo sakripisyo, no, para sa ato ang makitunan sa ngamot tagamtam mo sibsib sa pagtulunan sa ato ang labang magagahom. This could be na tao ang edipisyo Doc Halad for expressing what's in all our hearts. Gratitude. Ingon ni Doc Halad ganina sa mga worker. Okay? So the church and third, exercising the ministry of charity. So may this new center manifest all Mary, intercede for us and for the final blessing and blessing of the food. So natay giandam, daghang salamat sa mga